Nabangga ang kotse ng asawa ko at ngayon ay nasa intensive care unit siya. Noong malapit ko nang pirmahan ang consent form para sa operasyon, biglang inanunsyo ng kanyang abogado na lahat ng kanyang ari-arian ay ipamamana sa kanyang kerida. Agad kong ibinato ang ballpen at sinabi sa doktor, "Huwag niyo nang i-resuscitate. Tanggalin niyo na ang life support at idiretso na sa cremation." Namutla ang biyenan kong babae nang marinig iyon. 2:00 ng madaling araw. Ang pasilyo ng ospital ay mahaba, tahimik, at nakakakilabot sa lamig. Ang matapang na amoy ng antiseptiko ay tumatagos sa aking ilong. Gumagapang sa bawat selula ng aking baga, na nagpapasikip sa aking dibdib. Ako si Elara, isang 32 taong gulang na babae, na tumatakbo ng buong bilis sa puting sahig ng ospital. Habol ang aking hininga at ang puso ko'y tila lalabas na sa aking dibdib. Suot ko pa rin ang manipis na seda kong pantulog, nakatsinelas lang. At ang buhok ko'y magulo, dahil sa biglaang pagbangon mula sa isang masamang panaginip. Ngunit ang bangungot na ito sa tunay na buhay, ay mas nakapangingilabot pa ng 100 beses kaysa sa anumang napanaginipan ko. 30 minuto pa lang ang nakalilipas. Ang matinis na tunog ng telepono ay bumasag sa katahimikan ng aming malaking bahay. Sa kabilang linya ay ang seryoso at malamig na boses ng isang pulis trapiko, naghahatid ng balitang hinding-hindi ko nais marinig sa buong buhay ko. Si Leo, ang aking asawa sa loob ng 10 taon, ay nagkaroon ng malubhang aksidente sa sasakyan. Hindi ko na matandaan kung paano ko nilak ang pinto ng bahay o kung paano ako nakasakay ng taxi. Ang tanging nasa isip ko lang noon ay hindi dapat mapahamak si Leo. Sinabi niya sa akin na mayroon siyang business meeting sa probinsya ngayong gabi, kaya bakit siya na-aksidente sa expressway patungo sa mga resort villa sa labas ng syudad. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang takot ay nanaig sa lahat ng aking pagdududa. Tumatakbo akong lumapit sa front desk. Nanginginig ang boses sa pagkasindak. "Nasaan po ang asawa ko? Saang emergency room siya dinala?" Tiningnan ako ng nurse na naka-duty nang may pag-aalala sa aking itsura at itinuro ang isang lugar sa dulo ng pasilyo kung saan kumikislap ang pulang ilaw. Tumatakbo na naman ako. Ang aking mga paa ay halos madulas sa makintab na sahig. Sa harap ng emergency room, ang pulang ilaw ay kumikislap na parang dugo, isang senyales ng laban para sa buhay na nagaganap sa loob. Isang batang pulis trapiko ang lumapit sa akin. Ibinigay ang pamilyar na leather wallet at ang basag na cellphone ni Leo. Sinabi niya sa malungkot na boses, "Kayo po ba ang asawa ni Mr. Leo?" Masyado po siyang mabilis magmaneho. Nawalan ng kontrol at bumangga sa concrete barrier. Napakalakas po ng impact. Wasak na wasak ang harapan ng kotse. Nanginginig kong kinuha ang mga gamit ng aking asawa. Hindi mapigilan ang pag-agos ng aking mga luha. "Bakit ka nagmamaneho ng ganoon kabilis? Saan ka ba nagmamadaling pumunta sa gitna ng gabi?" Ang mga tanong ay umiikot sa aking isipan, ngunit biglang naputol nang bumukas ang pinto ng emergency room. Isang doktor na nasa katanghaliang gulang, pawisan ang noo, ang lumabas na may seryosong mukha. Tinanggal niya ang kanyang maskara, tumingin sa akin, at nagtanong ng apurahan. "Kayo po ang asawa ng pasyente. Kritikal po ang kanyang kondisyon. Malubha ang pinsala sa ulo. Maraming organ ang nasira. At may malawak na pamumuo ng dugo sa utak na nagdudulot ng matinding pressure. Kailangan nating agad na magsagawa ng craniotomy para maibsan ang pressure sa utak. Kung magtatagal pa tayo ng ilang minuto, wala na tayong magagawa." Nang hina ang aking mga tuhod, pakiramdam ko'y guguho ang mundo sa aking harapan. Ibinigay sa akin ng doktor ang isang surgical consent form. Puno ng mga salita tungkol sa mga panganib, porsyento ng pagkamatay sa operating table, at mataas na posibilidad na maging isang gulay na lang siya habang buhay. "Doktor, pakiusap. Iligtas ninyo ang asawa ko. Ano man ang mangyari, iligtas ninyo siya. Kahit magkano, babayaran ko." Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng doktor. Nanginginig ang boses sa pagmamakaawa. 10 taon kaming mag-asawa, mula sa wala hanggang sa magkaroon kami ng lahat ng ito. Si Leo ang buong mundo ko. Si Leo ang buong mundo ko. Kahit na medyo nanlamig ang aming pagsasama kamakailan dahil sa trabaho, hindi ko kailanman naisip na mawawala siya sa akin. Tumango ang doktor at ibinigay sa akin ang ballpen.
Pirmahan niyo na po ito agad para makapagsimula na kami. Wala na po tayong oras. Nanginginig kong hinawakan ang ballpen. Ang aking mga luha ay lumabo sa mga salita sa papel. Nang malapit nang dumampi ang dulo ng ballpen sa papel, isang malaki at malamig na kamay ang biglang pumigil sa akin. Sandali lang, Mrs. Elara. Huwag kang pumirma muna. Isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw. Matigas at puno ng pagpigil. Inangat ko ang aking ulo. Nagulat nang makita ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit. May dalang briefcase at makintab na buhok. Isang ganap na kabaligtaran sa magulo at malungkot na eksena sa ospital. Siya si Attorney Reyes. Ang personal na abogado na kinuha ni Leo 6 na buwan na ang nakalipas para sa mga legal na usapin ng kumpanya. Anong ginagawa mo? Kritikal ang asawa ko. Bitawan mo ako para mapirmahan ko ang papeles para mailigtas siya. Sigaw ko. Sinusubukang bawiin ang aking kamay, ngunit mahigpit ang hawak ni Attorney Reyes. Inayos niya ang kanyang salamin at tiningnan ako ng matalim at walang emosyon na mga mata. Mrs. Elara, narito ako para tuparin ang aking tungkulin bilang kinatawan ng aking kliyente, si Mr. Leo. Bago ka gumawa ng anumang desisyon tungkol sa kanyang buhay at ari-arian, kailangan kong ipaalam sa iyo ang isang mahalagang legal na dokumento. Pagkasabi noon, binuksan niya ang kanyang briefcase, naglabas ng isang makapal na folder, at inilapag ito ng malakas sa isang stainless steel na mesa sa tabi. Ito ang notarized na last will and testament ni Mr. Leo, na ginawa 3 buwan na ang nakalipas. Dahan-dahan at malinaw na binigkas ni Attorney Reyes ang bawat salita, sapat na malakas para marinig ng doktor at mga nurse sa paligid. Ayon sa habilin na ito, kung sakaling si Mr. Leo ay pumanaw o mawalan ng kakayahang magdesisyon para sa sarili, lahat ng kanyang ari-arian, kabilang ang kasalukuyang bahay, 2 high-end na condominium unit, sasakyan, pera sa bangko, at lahat ng shares sa technology company ay ipapasa sa iisang tagapagmana, si Miss Isabel. Ang pangalang Isabel ay umalingaw-ngaw na parang tulog sa aking tainga, na nagpatigil sa akin. Si Isabel, ang bata, maganda, at inosenteng intern na isinumpa ni Leo sa akin na isang masipag na empleyado lamang. Ang babaeng itinuring kong parang nakababatang kapatid na tinuruan ko paano ang bago pa lang siya sa kumpanya. Tumingin si Attorney Reyes ng diretso sa aking mga mata, nagdagdag ng isa pang suntok sa aking nagdurugong puso. Mrs. Elara, malinaw na nakasaad sa habilin. Si Miss Isabel ang nag-iisang tagapagmana at may ganap na karapatang magpasya. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Pakiramdam ko'y tumigil sa pag-agos ang dugo sa aking katawan. Ang mga salita ni Attorney Reyes ay umuugong sa aking isipan, matalas na parang mga bubog na humihiwa sa aking puso. 10 taon ang aking kabataan, 10 taon na isinakripisyo ko ang aking karera para maging isang may bahay, nag-aalaga sa bawat pagkain at pagtulog ni Leo, nag-iipon ng bawat sentimo para makapagsimula siya ng negosyo. Kasama ko siyang nagtiis sa mga araw na instant noodles lang ang kinakain namin sa isang sira-sirang apartment hanggang sa makamit namin ang lahat ng ito ngayon. Ngunit ngayon, sa pagitan ng buhay at kamatayan, walang awa niya akong tinanggal sa kanyang buhay. Ipinagkaloob ang lahat sa isang batang babae na halos 1 taon pa lang niyang kilala. Ang sama ng loob ay umabot sa aking lalamunan. Tumingin ang doktor sa akin, pagkatapos ay kay Attorney Reyes, na may pag-aalala at pagkainip. Pamilya ng pasyente. Pakiusap magdesisyon na kayo. Ang dugo sa utak ay nagdudulot ng matinding pressure. Bawat segundong lumilipas ay nababawasan ang tsansa niyang mabuhay. Wala siyang pakialam sa usapin ng ari-arian. Ang kailangan lang niya ay isang pirma para matupad ang kanyang tungkulin bilang isang doktor. Tiningnan ko ang consent form sa aking kamay. Bima kulinang baka kundong paduan. Ang mga salitang tinatayang gastos sa operasyon. Gastos sa intensive care, na may mga numerong daan-daang libo hanggang milyon-milyon, ay biglang naging napakalinaw. Nakita ni Attorney Reyes ang aking pag-aalinlangan at lumapit. Ang kanyang boses ay malamig at malupit. Mrs. Elara,
kailangan kong ipaalala sa iyo ang isa pang mahalagang probisyon. Dahil ang ari-arian ni Mr. Leo ay itinalaga na kay Miss Isabel, kung magpasya kang pirmahan ang consent, lahat ng gastusin sa ospital mula ngayon, kasama na ang anumang utang kung hindi magtagumpay ang operasyon o kung si Mr. Leo ay mananatiling comatose, ay ikaw ang ganap na magbabayad. Ang perang ito ay hindi maaaring kunin mula sa mga ari-arian na naipamana na kay Miss Isabel. Huminto siya sandali. Ngumisi ng bahagya. Dapat mong pag-isipang mabuti ang iyong kakayahang pinansyal. Ang kanyang mga salita ay parang isang balding malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha. Ngunit ito rin ang nagpagising sa lahat ng aking kalungkutan at pag-aalala. Lumalabas na ang business trip ni Leo ngayong gabi ay isang paglalakbay pala sa resort villa para makipagkita sa kanyang kerida. Lumalabas na sa loob ng mahabang panahon. Ako ay isang tau-tauhan lamang. Isang gloripikadong kasambahay sa sarili kong tahanan. Kung pipirmahan ko ang papel na ito, magkakaroon ako ng malaking utang para iligtas ang taong nagtaksil sa akin, para pagkatapos ay panoorin silang dalawa na magpakasaya sa mga ari-arian na pinaghirapan ko ng dugot pawis. Mawawalan ako ng lahat, baon sa utang, habang sila ay mabubuhay ng maligaya sa aking katangahan. Hindi ako isang santa, at hindi ako ganoon katanga. Ang aking sakripisyo ay niyurakan, ang aking dignidad ay ininsulto. 10 taon ng pagsasama. Sa huling sandali, itinuring niya lang akong isang estranghero. Mas masahol pa sa isang estranghero. Kung wala kang awa, wag mo akong sisihin. Kung wala akong utang na loob. Tumingin ako ng malalim sa mga mata ni Attorney Reyes. Nakikita ang hamon at pangmamaliit doon. Iniisip niya na iiyak ako, magmamakaawa, o dahil sa tinatawag na pagmamahal ay magtitiis na lang. Ngunit nagkamali siya. Ang sobrang sakit ay naging pamamanhid. At mula sa pamamanhid na iyon, isang ibang tao sa loob ko ang bumangon. Mas matalas. At mas malupit kaysa dati. Lumingon ako sa doktor na naghihintay. Itinaas ang kamay na may hawak na ballpen. Pinigilan ni na Attorney Reyes at ng doktor ang kanilang hininga. Ngunit sa halip na pirmahan, binuksan ko ang aking palad. Ang ballpen ay nahulog sa malamig na sahig. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, parang tunog ng martilyo ng hukom na naghahatol ng kamatayan sa aming kasal. Tumingin ako ng diretso sa doktor, walang bahid ng luha sa aking mukha. Ang aking boses ay kalmado na, kahit ako mismo ay nagulat. Doktor, huwag niyo nang i-resuscitate, tanggalin niyo na ang life support. At idiretso na siya sa cremation. Ang aking mga salita ay bumagsak na parang bomba, na nagpatigil sa lahat. Nanlaki ang mga mata ng doktor, hindi makapagsalita. Si Attorney Reyes ay natigilan. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng lubos na pagkabigla. Anong sinabi mo? Baliw ka na ba? Asawa mo yan! Lumingon ako sa kanya. Ang aking tingin ay matalim na parang kutsilyo. Asawa ko, ang asawang ipinamana ang lahat sa kanyang kerida at iiwan sa asawa ang lahat ng utang, hindi ko kayang buhayin ang ganyang klaseng asawa. Kung gusto ninyo ni Miss Isabel na iligtas siya, gamitin ninyo ang sarili ninyong pera. Para sa akin, patay na siya mula pa noong binasa mo ang testamentong iyon. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad. Iniwan ang kaguluhan at mga tingin ng pagkasindak. Ngunit bago pa ako makalayo, isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw mula sa elevator. Diyos ko! Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Isang matabang babae na nakasuot ng duster na may bulaklak, magulo ang buhok, ang tumakbo na parang buhawi. Siya si Aling Nida, ang biyenan ko. Ang babaeng laging nagsasabi na mahal niya ako, na parang tunay na anak ngunit sa katotohanan ay laging kinukwenta ang bawat sentimo na ginagastos ko. Tumatakbo siyang lumapit at nang makita ako, nanlisik ang kanyang mga mata, hinawakan ang aking damit at malakas na hinila. Lara, anong ginagawa mo dyan na nakatayo lang? Bakit hindi mo iligtas ang asawa mo? Gusto mo bang patayin ang anak ko? Si Alang Nida ay dumating na parang bagyo. Dala ang kanyang bagsik at ang matapang na amoy ng efficacent oil. Hinawakan niya ang kwelyo ko.
Malakas na inalog na halos matumba ako. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng ospital na nakakuha ng atensyon ng lahat. Habang umiiyak, sumigaw siya, "Diyos ko, Panginoon ko, anong klaseng manugang ito? Napakasama." Ang asawa niya ay nag-aagaw buhay pero nagtitipid siya ng pera at ayaw siyang iligtas. "Gusto mong patayin ang anak ko para makuha ang lahat ng yaman, di ba? Hayop ka! Demonyo ka!" Mga kababayan, tingnan ninyo ang manugang kong pumapatay ng asawa. Ang mga paratang niya ay parang mga matutulis na punyal na tumutusok sa aking puso. Ngunit, kakaiba. Hindi na ako nakaramdam ng sakit tulad ng dati. Siguro ang sakit mula sa pagtataksil ni Leo ay napakalaki na, kaya't naging manhid na ang aking puso sa mga murang dramang ito. Nakatayo lang ako habang pinupunit niya ang aking damit. Malamig ang aking tingin sa babaeng dati kong tinawag na nanay, na pinagsilbihan ko ng pagkain sa loob ng 10 taon. Kasama niya ang isang tiyahin, na kilala bilang tsismosa ng angkan, na nagdaragdag ng gasolina sa apoy. "Kawawa ka naman, Aling Nida, pinalaki mo ang anak mo. Para lang mapangasawa ng isang walang utang na loob na babae. Lara, nag-aagaw buhay ang asawa mo. Kung hindi ka pipirma, magkakasala ka ng pagpatay. Paano mo haharapin ang iyong mga ninuno sa kabilang buhay?" Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang kanilang mga mapanuring mata ay nakaturo sa akin na para bang ako ang pinakamalaking makasalanan. Hindi nila alam na ang babaeng nagpapanggap na biktima ay napakalupit pala. Huminga ako ng malalim. Tinanggal ang kamay ni Aling Nida sa aking damit. Inayos ang aking kwelyo. At tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang aking boses ay kalmado ngunit matigas. "Nay, tapos na po ba kayong umarte? Kung tapos na, may sasabihin akong katotohanan sa inyo. Alam niyo po ba kung bakit na aksidente ang anak ninyo sa expressway palabas ng syudad ng 2:00 ng madaling araw? Alam niyo po ba kung saan siya pupunta? Sino ang kanyang kakatagpuin?" Natigilan si Aling Nida sa aking katigasan, ngunit muli siyang sumigaw, kahit saan pa siya pumunta. "Wala akong pakialam. Asawa ka niya. Responsibilidad mong iligtas siya. O nagtitipid ka lang ng pera? Alam ko na. Ang habol mo lang ay ang yaman ng pamilyang ito." Natawa ako. Isang mapait at mapang-uyam na tawa. Itinuro ko si Attorney Reyes na nakatayo sa isang sulok. Namumutla dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito kaingay ang sitwasyon. Sinabi ko ng malakas para marinig ni Aling Nida, ng tiyahin, at ng mga usisero. "Tanungin ninyo si Attorney Reyes. Nay, tanungin ninyo kung ano ang iniwan ng mahal ninyong anak para sa ating dalawa." Lumingon si Aling Nida kay Attorney Reyes. May kutob na may mali. Nag-aalangan si Attorney Reyes. Hindi makatingin ng diretso sa galit na matandang babae. Hindi ko na siya hinintay na sumagot at malinaw na inanunsyo. Gumawa na ng huling habilin si Leo. Ipinamana niya ang lahat ang bahay na tinitirhan ninyo, ang kotse niya, ang ipon sa bangko, at ang shares sa kumpanya. Lahat. Para sa kerida niyang si Isabel. Wala siyang iniwan para sa akin. At wala rin siyang iniwan para sa inyo, para sa inyong pagtanda. Ang aking mga salita ay parang isang baldeng kumukulong tubig na ibinuhos sa mukha ni Aling Nida. Nanigas siya. Nakabukas ang bibig. Nanlalaki ang mga mata sa hindi paniniwala. Ang tiyahin sa tabi niya ay tumahimik din. Biglang naging tahimik ang lugar. Tanging ang tunog lang ng mga makina mula sa emergency room ang maririnig. Nanginginig na sinabi ni Aling Nida, "Sinungaling ka. Mahal ako ng anak ko. Hindi niya ibibigay ang lahat sa kung sinong babae lang. Abogado, sabihin mo, nagsisinungaling ba siya?" Inayos ni Attorney Reyes ang kanyang salamin. Yumuko. Mahina siyang sumagot. "Tita, totoo po na gumawa ng ganoong habilin si Leo. Ang nag-iisang tagapagmana po ay si Miss Isabel." Ang kumpirmasyon ng abogado ang huling dagok na sumira sa lahat ng pag-asa ni Aling Nida. Nanghina siya. Namutla ang kanyang mukha. Ang sakit ng pagkawala ng anak ay hindi pa nararamdaman, ngunit ang sakit ng pagkawala ng pera ay dumating na at nagpabagsak sa kanya.
Tiningnan ko siya, walang bahid ng awa, tanging isang mapait na kasiyahan. Lumapit ako sa kanya, bumulong sa kanyang tainga, ang aking boses ay kasing lamig ng hangin. Ngayon, ang ari-arian ay pag-aari na ni Miss Isabel, sabi ng doktor. Ang operasyon ay aabot ng milyon-milyon. At kung mabuhay man siya, magiging parang gulay lang. Kung gusto ninyong iligtas ang gintong anak ninyo, tawagan ninyo si Isabel para magbayad o umuwi kayo sa probinsya at ibenta ang lupa at bahay para mailigtas siya. Ako ay isang tagalabas, pinalayas na ako ng asawa ko. Wala na akong obligasyon. Paalam. Nay. Pagkasabi noon, tumalikod ako at naglakad patungo sa elevator. Sa likod ko, narinig ko ang desperadong sigaw ni Aling Nida. Diyos ko, Leo, anak ko. Bakit ka naging ganyan katanga? Ibinigay mo ang pera sa babae para hayaan ang nanay mong mamatay sa gutom. Ang kanyang iyak ngayon ay tunay na kaawa-awa. Hindi dahil sa pagmamahal sa anak, kundi dahil sa panghihinayang sa pera. Pumasok ako sa elevator, pinindot ang close button. Dahan-dahang nagsara ang mga metal na pinto. Inihiwalay ako sa impyernong iyon na puno ng pagkukunwari. Pagkaalis sa ospital, naglakad-lakad ako sa mga desyertong kalye sa madaling araw na parang isang multo. Ang malamig na hangin ay gumising sa akin. Hindi ako umuwi sa bahay ng aking mga magulang o tumawag sa mga kaibigan. Sumakay ako ng taxi pabalik sa bahay, kung saan kami ni Leo ay dating nanirahan. Ang malaki at marangyang bahay ay ngayon ay napakalamig at walang laman. Lahat ng gamit ay nasa dati nilang lugar. Ang baso ni Leo ay nasa mesa pa. Ang kanyang tsinelas ay maayos na nakalagay sa may pinto, ngunit ang may-ari nito ay naging isang estranghero na sa akin. Pumasok ako sa bahay nang hindi binubuksan ng ilaw, naglakad sa dilim, umakyat sa hagdanan patungo sa kanyang opisina. Kailangan kong makahanap ng ebidensya. Hindi ako maaaring umalis na walang dala, at lalong hindi ko hahayaan ang dalawang iyon na magpakasaya sa aking pagdurusa. Si Leo ay isang maingat na tao. Lagi niyang itinatago ang mga mahahalagang dokumento sa isang safe sa kanyang study. Alam ko ang password ang kanyang kaarawan, ngunit alam ko rin na mayroon siyang itinatagong spare key sa isang lihim na lugar sakaling makalimutan niya ang electronic password. 10 taong pagsasama, mas kilala ko ang kanyang mga ugali kaysa kanino man. Madalas niyang itago ang mahahalagang bagay sa mga luma at hindi inaasahang gamit. Binuksan ko ang flashlight ng aking telepono. Naghalungkat sa mga drawer ng desk, pagkatapos ay sa aparador. Sa wakas, napansin ko ang isang lumang kahon ng leather wallet sa isang sulok ng aparador. Iyon ang unang wallet na ibinigay ko sa kanya mula sa aking maliit na sahod bilang intern. Matagal na niya itong hindi ginagamit ngunit itinago pa rin niya. Binuksan ko ang kahon, kinuha ang wallet at kinapa ang isang lihim na bulsa sa loob. Tulad ng inaasahan, isang maliit na tansong susi ang nahulog. Kumabog ang aking dibdib. Mahigpit kong hinawakan ang susi. Pakiramdam ko'y hawak ko ang aking sariling kapalaran. Bumalik ako sa study. Tumayo sa harap ng matibay na safe. Nanginginig kong ipinasok ang susi at ang password. Isang tunog ang narinig. Bumukas ang pinto ng safe. Sa loob, walang gaanong cash. May ilang mga folder lamang at isang maliit na kahon. Inilabas ko lahat sa sahig at sinimulang suriin. Ang unang nakakuha ng aking pansin ay isang tumpok ng mga litrato. Sa ilaw ng flashlight, lumitaw ang mga hubad at malalaswang larawan ni Leo at isang batang babae. Si Isabel. Nakapulupot siya sa mga braso ng aking asawa. Ang kanyang ngiti ay puno ng pang-aakit at hamon. Kumuha sila ng mga litrato sa mga mamahaling lugar sa isang yate, sa mga luxury resort, mga lugar na sinabi ni Leo sa akin na pinuntahan niya para sa trabaho. Sa ilalim ng mga litrato ay isang resulta ng ultrasound. Pangalan ng pasyente, Isabel Cruz. 8 linggo na ang pagbubuntis. Petsa ng ultrasound, 2 araw na ang nakalipas. Tiningnan ko ang papel. Pakiramdam ko'y may sumasakal sa aking puso. May anak na pala sila. Kaya pala siya nagmamadaling gumawa ng habilin. Kaya pala gusto niya akong alisin. Dahil sa batang ito, gusto niyang ihanda ang daan para sa kanila, ibigay ang lahat ng pinakamahusay para sa kanyang bagong pamilya.
Itinapon ko ang mga litrato at nagpatuloy sa paghahalungkat. Isang maliit na silver na USB ang nasa isang sulok ng safe. Nanginginig ko itong isinaksak sa laptop ni Leo. Umilaw ang screen. Nagpapakita ng mga folder na pinangalanan ayon sa petsa. Binuksan ko ang pinakabagong folder. Ito ay mga voice message at screenshot ng mga text message sa pagitan ni Leo at Isabel. Isinuot ko ang earphones at agad na narinig ang pamilyar na boses ng aking asawa. Ngunit ang mga sinabi niya ay nagdulot sa akin ng matinding pandidiri. Baby, huwag kang mag-alala sa pagbubuntis mo. Inayos ko na ang lahat, yung matandang bruha sa bahay. Hahanap ako ng paraan para paalisin siya. Unti-unti ko nang inililipat ang mga ari-arian sa pangalan mo. Tapos na rin ang habilin. Hintayin mo lang matapos ko itong deal sa lupa at magsasama na tayo ng legal. Narinig ko ang malanding sagot ni Isabel. Pero matagal na siya sa bahay na yan. Aalis kaya siya? Baka gumawa siya ng eksena, makakasira sa reputasyon mo. Tumawa si Leo. Huwag kang mag-alala, tanga yun. Kung anong sabihin ko, sinusunod niya. Kung hindi siya aalis, may paraan ako para kusa siyang umalis na walang dala. Magtiwala ka lang sa akin. Tumulo ang aking mga luha sa keyboard. Bawat salita niya ay parang mga punyal na may lason na tumatarok sa aking puso. Akala ko ako ang asawang pinahahalagahan. Lumalabas na sa kanyang mga mata. Ako ay isang matandang bruha lamang, isang tangang hadlang. Ang aking sakripisyo. Ang aking pag-ibig. Lahat ay isang katatawanan lamang para sa kanila. Kinagat ko ang aking labi upang hindi humikbi. Nanginginig na kinopya ang lahat ng data mula sa USB, patungo sa aking laptop. Itatago ko ang lahat ng ito. Ito ang magiging ebidensya. Ang aking sandata upang ipaglaban ang hustisya para sa aking sarili. Naupo ako sa malamig na sahig. Sa paligid ko ay mga patunay ng pagtataksil at kalupitan ng asawang minahal ko ng lubos. Ang malaking silid ay binalot ng dilim at nakakatakot na katahimikan. Tanging ang ugong ng fan ng laptop ang maririnig. Parang mga langaw na lumilipad sa bangkay ng aming kasal. Matapos kopyahin ang data mula sa USB, ipinagpatuloy ko ang paghahalungkat sa mga natitirang bagay sa safe. Bukod sa mga titulo ng lupa at kontrata ng sasakyan, nadaplisan ng aking kamay ang isang asul na passbook na nasa ilalim. Binuksan ko ito dahil sa kuryosidad. Ang pangalan ng may-ari ay Nida Santos, ang biyenan ko. Medyo nagulat ako dahil si Aling Nida ay isang simpleng babae mula sa probinsya. Isang magsasaka buong buhay niya. Saan siya kukuha ng pera para mag-ipon? At itatago pa sa safe ng anak niya. Ngunit nang buklatin ko ang mga pahina, doon ako tunay na natigilan. Ang account na ito ay binuksan 2 taon na ang nakalipas at ang transaction history ay nagpapakita na tuwing ika-5 ng buwan, mayroong 5,000 pesos na idinedeposito. Hindi malaking halaga, ngunit regular. Ang nakakagulat ay ang description ng transfer. Ang mga salitang nakaprint sa statement ay nagpadilim sa aking paningin. Isabel, pambili gamot. Isabel, pangkain. Isabel, birthday ni nanay. Isabel, laging si Isabel. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Pinunasan ko ang aking mga mata at binasa ulit ang bawat linya. Walang duda, ang kerida ng aking asawa ay regular na nagpapadala ng pera sa aking biyenan sa loob ng 2 taon. Ano ang ibig sabihin nito? Isang kilabot ang gumapang sa aking likuran. 2 taon alam na ni Aling Nida ang tungkol sa relasyon ni Leo. At Isabel 2 taon na ang nakalipas. Alam niya pero nanahimik siya. Tumatanggap siya ng pera mula sa kerida, ginagastos ito, habang nagpapanggap na isang mabait at simpleng biyenan sa harap ko. Naalala ko ang mga pagkakataong bumibisita siya. May dalang mga itlog at sariwang gulay. At sinasabing, "Naaawa ako sa iyo, Elara. Pagod ka na sa trabaho at pag-aalaga sa asawa mo." Ngunit siya rin, sa mga hapunan, ay nagpaparinig ang ibang pamilya. Ang daming anak. Ang sa atin, napakatahimik. Ang babaeng hindi marunong manganak ay walang silbi. Lumalabas na minamaliit niya ako dahil hindi ako makapagbigay ng apo, kaya't palihim niyang sinusuportahan ang anak niyang maghanap ng iba. Kinunsinti niya si Leo at tumanggap pa ng pera
Para manahimik, 5,000 pesos kada buwan iyon ang presyo ng kanyang konsensya, bilang isang ina, ang presyo ng kaligayahan ng kanyang manugang. Napatawa ako ng mapait. Akala ko asawa ko lang ang nawala sa akin. Lumalabas na nabuhay ako sa isang pugad ng mga manloloko sa loob ng maraming taon. Ang buong pamilya nila, mula sa ina hanggang sa anak, ay itinuring akong isang tanga para pagsamantalahan. Ang galit ay sumiklab sa aking puso. Hawak ko ang passbook. Sobrang higpit na namuti ang aking mga daliri. Kinuha ko ang aking telepono. Kinunan ng litrato ang bawat pahina. Malinaw na kinunan ang bawat transaksyon. Bawat description. Ito ang magiging hindi matututulang ebidensya ng pakikipagsabuatan ni Aling Nida. Gusto niyang magpanggap na biktima. Isang kaawa-awang biyenan na pinabayaan ng manugang. Sige, ipapakita ko sa kanya kung ano ang pakiramdam na may lantad ang tunay niyang kulay. Ibinalik ko ang passbook sa dati nitong lugar. Isinara ang safe. Tumayo ako. Pinagpagan ang alikabok sa aking damit. Tumingin ako sa aming wedding picture sa dingding. Kung saan kami ni Leo ay masayang nakangiti. Lumapit ako, tinanggal ang litrato, at nabasag ang salamin sa sahig. Tinapakan ko ang mga bubog at lumabas ng silid. Wala nang dapat pang hinayangan. Mula ngayon, hindi na ako ang mahina at sunod-sunurang Elara ng dati. Sumikat na ang araw. Ang mahinang sinag ng umaga ay tumagos sa mga dahon. Nag-iilaw sa isang tahimik na coffee shop, sa isang maliit na eskinita. Nakaupo ako sa pinakasulok na bahagi, kaharap si Teres. Ang aking matalik na kaibigan mula kolehiyo, na ngayon ay isang kilalang abogado sa mga kaso ng annulment at property dispute. Tiningnan ni Teres ang aking pagod na itsura, ang aking namamagang mga mata, at hindi na itago ang kanyang awa. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang init nito ay nagbigay sa akin ng kaunting lakas. Elara, kumalma ka at makinig ka sa akin. Itinulak niya ang isang baso ng orange juice sa akin. Ang kanyang boses ay matatag at propesyonal. Nakita ko na ang kopya ng habilin at ang mga ebidensyang ipinadala mo. Malala ang sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin na wala tayong magagawa. Maingat mag-isip si Leo. Pero masyado siyang kampante at minaliit niya ang batas. Binuksan ni Teres ang kanyang tablet. Itinuro ang mga probisyon sa habilin na kinunan ko ng litrato. Una, tungkol sa habilin na ipinamana ang lahat kay Isabel. Sa forma, legal ito kung ang mga ari-arian ay sarili niyang pag-aari. Ngunit idiniin ni Teres, ang kanyang mga mata ay matalim. Karamihan sa mga ari-ariang ito ay nakuha sa loob ng inyong kasal. Ang bahay, ang 2 kondo, ang shares sa kumpanya lahat, yan ay conjugal property ninyong mag-asawa. Ayon sa family code, kalahati lang ng mga yan ang maaari niyang ipamana. Ang pagpapasya niyang ipamigay ang buong conjugal property sa iba ay partially void o walang bisa. Tumango ako, sinusubukang unawain ang bawat salita ni Teres. Anong dapat kong gawin ngayon? Notarized na yon. At naghahanda na si Isabel na kunin ang lahat. Ngumisi si Teres, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Ang isang habilin ay magkakabisa lamang kapag namatay na ang gumawa nito. Sa ngayon, si Leo ay nasa vegetative state. Hindi pa siya patay, pero wala na siyang legal capacity. Hindi pa maaaring simulan ni Isabel ang paglilipat ng mga titulo. Ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis bago pa nila maibenta ang mga ari-arian sa ibang paraan. Naglatag si Teres ng isang malinaw na legal na plano na para bang isang salbabida sa akin. Unang hakbang, kailangan nating mag-file ng petition sa korte para sa isang temporary restraining order o writ of preliminary injunction para i-freeze ang lahat ng ari-arian ni Leo. Ang dahilan ay para masigurado ang pagbabayad ng mga utang at ang paghahati ng conjugal property kapag mayroon na tayong freeze order. Kahit hawak pa ni Isabel ang habilin, wala siyang magagawa, hindi niya maibebenta ang bahay. Hindi niya mawi-withdraw ang pera sa bangko. Pangalawang hakbang. Patuloy ni Teres, ang kanyang boses ay tumigas. Aatakihin natin ang moralidad at layunin ng paggawa ng habilin.
transfer kay Isabel at pilitin siyang ibalik ang pera. Habang nakikinig ako kay Teres, gumaan ang aking pakiramdam. May mga butas pa rin pala ang batas para sa mga sakim, ngunit ito rin ay isang panangga para sa mga inaapi kung alam mo kung paano gamitin. Paano naman si Aling Nida? Tanong ko ng may galit. Ngumisi si Teres. Tumatanggap siya ng pera mula sa Querida para konsintihin ang anak niya. Isa siyang mahalagang alas. Huwag muna natin siyang gagalawin. Hayaan muna siyang magpanggap na kaawa-awang biyenan. Sa tamang panahon, ang passbook na yan ang magiging isang malakas na sampal na magpapahiya sa kanya sa lahat. Si Teres ay tunay na isang mahusay na abogado na may malawak na koneksyon. Kumilos siya nang napakabilis na ako mismo ay nagulat. Wala pang 24 oras matapos ang aming pagkikita sa coffee shop, tumawag si Teres na may magandang balita. Tinanggap ng korte ang aming petisyon para sa isang freeze order. Base sa matibay na ebidensya, na may tangkang itago ni Leo ang conjugal property para sa isang third party. Ang freeze order ay agad na inilabas na parang isang bakal na lambat na humarang sa lahat ng tangkang ilipat ang mga ari-arian. Nakaupo ako sa sala, nakatingin sa ambon sa labas. Iniisip ang kaguluhang nagaganap sa kung saang lugar. Lahat ng bank accounts, stock accounts, at real estate properties na nakapangalan kay Leo ay na-freeze. Nai-imagine ko ang mukha ni Isabel ang batang Querida na masayang hawak ang supplementary credit card na palihim na ginawa ni Leo para sa kanya. Papasok sa isang luxury boutique para mamili, naghahanda para sa kanyang pag-upo sa trono. Pipiliin niya ang pinakamamahaling damit, ang mga designer bag na hindi ko man lang pinangarap at mayabang na iaabot ang card sa cashier. Ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay maglalaho kapag sinabi ng cashier na declined ang card. Ang kahihiyan sa harap ng ibang tao ay magpapagalit sa kanya. Tatawagan niya si Leo. Ngunit si Leo ay walang malay sa ICU. Tatawagan niya si Attorney Reyes at doon magsisimula ang kanilang bangungot. Tulad ng inaasahan ko, ilang sandali pa, nag-vibrate ang telepono ko sa mesa. Lumitaw ang pangalan ni Attorney Reyes sa screen. Kumikislap na parang isang banta. Humigop ako ng mainit na tsaa. Hinayaan itong tumunog hanggang sa tumigil. Tumawag ulit siya. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Hindi nagsalita. Nakikinig lang sa kanyang galit na paghinga. Sumigaw si Attorney Reyes. Nawala na ang kanyang peking pagiging magalang. Mrs. Elara, anong kalokohan ito? Bakit ka nag-file ng petisyon para i-freeze ang assets ng kliyente ko? Alam mo ba na labag ito sa karapatan ng legal na tagapagmana ayon sa habilin? Napangiti ako ng bahagya. Hello, Attorney Reyes. Bakit ka ba nagagalit? Ginagamit ko lang ang aking karapatan bilang isang legal na asawa para protektahan ang aming conjugal property. Sinasabi mong legal ang habilin, pero may ebidensya ako na ginamit ng asawa ko ang pera namin para sa Querida niya. Naglabas na ng desisyon ang korte. Ibig sabihin, nakita nilang may punto ako. Mahusay kang abogado. Sigurado akong mas naiintindihan mo ang proseso kaysa sa akin, di ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sigaw ni Attorney Reyes. Ang kanyang pagkataranta ay lalo kong ikinatuwa. Binabalaan kita. Si Miss Isabel ay sobrang nasyak at naaapektuhan ang kanyang pagbubuntis. Kung may mangyari sa bata, mananagot ka. Hinihiling kong bawiin mo agad ang petisyon. Maaari tayong mag-usap. Pinutol ko siya. Ang aking boses ay nagyeyelo. Mag-usap? Noong binasa mo ang habilin para palayasin ako, naisip mo ba ang salitang mag-usap? Huli na ngayon. Sabihin mo kay Isabel na mag-ingat siya dahil mahaba pa ang laban na ito. Ibinaba ko ang telepono at blinak ang kanyang numero. Bumalik ang katahimikan sa silid. Ngunit ang aking kalooban ay magulo. Bago ko pa maibaba ang telepono, isa pang tawag ang dumating. Si Aling Nida. Huminga ako ng malalim. Alam kong darating na ang pangalawang bagyo. Pagkasagot ko, umalingaw-ngaw ang matinis na boses ni Aling Nida. Hoy, Elara! Gusto mo bang patayin ang buong pamilya ko? Tumawag si Isabel na umiiyak. Sabi niya pina-freeze mo lahat ng ari-arian. Paano na ako mabubuhay ngayon? Ang pera para sa gamot at pagkain ko. Ninakaw mo rin ba?
Kalmado akong sumagot. Nay, hindi po ako nagnakaw. Conjugal property po namin yun. Pinapanatili ko lang para mahati ng batas ng patas. Huwag po kayong mag-alala. Yung passbook na nakapangalan sa inyo na laging hinuhulugan ni Isabel, hindi po na-freeze yun. Kunin niyo po at gamitin. Sigurado akong sapat na yan para sa inyo. Natahimik ang kabilang linya. Nag-aalangang nagsalita si Aling Nida at pagkatapos ay biglang ibinaba ang telepono. Siguro hindi niya inaasahan na alam ko ang tungkol sa lihim na passbook na iyon. Ang kanyang katahimikan, ang pinakamalinaw na sagot ng isang taong may kasalanan. 3 araw pagkatapos, pumanaw si Leo dahil sa multiple organ failure. Ang kanyang pagkamatay ay hindi nagdulot sa akin ng sobrang sakit tulad ng inaasahan ko. Siguro dahil ang sakit ay napudpod na ng pagtataksil. Ako ang nag-asikaso ng kanyang burol. Hindi dahil sa natitirang pagmamahal, kundi dahil sa huling legal na responsibilidad bilang isang asawa sa papel. Pinili ko ang isang simpleng funeral home sa syudad. Lahat ay simple at mabilis. Walang maingay na banda, walang mga magagarbong korona ng bulaklak. Tanging ang litrato lamang ni Leo, na may ngiti na ngayon ay parang estranghero na sa akin. Nakasuot ako ng itim, tahimik na nakatayo sa tabi ng kabaong. Walang make-up, kitang-kita ang pagod sa aking mukha. Ang aking mga mata ay tuyo at walang luha. Kakaunti ang mga nakiramay, karamihan ay mga dating kasosyo sa negosyo at mga kamag-anak mula sa probinsya. Ang kapaligiran ay malungkot, puno ng awkward na katahimikan. Lahat ay nakakaramdam na may mali. Nagbubulungan sila, tinitingnan ako ng may pag-usisa, pagkatapos ay ang litrato ng namatay. Dumating si Aling Nida, na mukhang kaawa-awa, inaalalayan ng 2 kamag-anak. Pagpasok pa lang niya, akma na siyang iiyak, at mag-iskandalo tulad ng dati. Tiningnan niya ang simpleng burol, nanlisik ang mga mata sa akin, at sumigaw, Lara, anong kalokohan ito? Ang anak ko ay isang direktor, isang taong mayaman at makapangyarihan. Bakit ganito kasimple ang burol niya? Parang para sa isang pulubi. Gusto mo bang pagtawanan ako ng lahat? Dapat may banda. Dapat puno ng bulaklak. Dapat may malaking handaan para sa buong angkan. Tiningnan ko siya. Ang aking mga mata ay kalmado na parang isang lawa sa taglagas. Lumapit ako at sinabi ng sapat para marinig niya. Nay, kung gusto ninyong maging magarbo, sige lang po. Pero sa ngayon, lahat ng ari-arian at pera ni Leo ay naka-freeze sa utos ng korte. Wala po akong mawi-withdraw kahit isang sentimo. Ang pera ko po ngayon ay sapat lang para sa cremation. Kung gusto ninyo ng banda at handaan para maipagmalaki, gamitin ninyo po ang sarili ninyong pera o sabihan ninyo si Isabel na magdala ng pera. Ibinibigay ko po sa inyo ang karapatang magpasya. Nang marinig ang salitang sariling pera, parang sinakal si Aling Nida. Ang kanyang iyak ay napigil. Alam niya ang sitwasyon. At higit sa lahat, mas mahal niya ang pera kaysa sa kanyang buhay. Hilingin sa kanya na gamitin ang pera mula sa lihim na passbook para sa burol ng kanyang anak? Hinding-hindi mangyayari. Tiningnan niya ako ng may galit. Pagkatapos ay lumingon-lingon. At sa huli ay nagpanggap na isang nagdadalamhating ina na umupo at humikbi na lang. Isang katahimikan ang bumalot sa lugar. Tanging ang mga yabag at ang tunog ng dasal mula sa isang maliit na speaker ang maririnig. Ang mga kamag-anak sa panig ng asawa ko, nang makitang tahimik si Aling Nida, ay hindi na rin umimik. Lihim na lang nila akong tinitingnan. Nagbago na ako sa paningin nila. Hindi na ang manugang na laging yumuyuko. Hindi na ang asawang laging nag-aasikaso para sa lahat. Nakatayo ako roon, mag-isa, at malamig na parang isang bato. Hindi ko kailangan ang kanilang pag-unawa o awa. Naghihintay lang ako. Naghihintay para sa pinakamagandang bahagi ng palabas. Alam kong hindi hahayaan ni na Isabel at Attorney Reyes na matapos ng ganito ang burol. Kailangan nila ng isang entablado para gawing lehitimo ang posisyon ni Isabel, para makuha ang simpatsya ng publiko at ng angkan. At ang burol ni Leo ang perpektong entablado. Tumingin ako sa labas. Umuulan pa rin. Ang kulay abong langit ay mas malamig pa kaysa sa ulan. Kahit ang patay ay hindi mapayapa,
ginagamit pa rin bilang isang kasangkapan para sa kanilang mga masasamang plano. 10:00 ng umaga, oras na para sa eulogy. Ang hangin sa loob ay lalong naging siksikan at mabigat. Inayos ko ang aking belo. Iniisip na baka matapos na ang lahat sa katahimikan. Ngunit hindi. Ang magagandang eksena ay laging nangyayari sa huli. Biglang bumukas ang malaking pinto ng funeral home. Isang malamig na hangin ang pumasok. Lahat ng mata ay napunta sa pinto kung saan isang grupo ng mga estranghero ang papasok na may nangingibabaw na presensya, pinangungunahan ni Isabel. Hindi siya nakasuot ng tradisyonal na damit luksa, kundi isang mamahaling itim na bestida, isang eleganteng itim na coat, at isang sombrero na may belo, na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha na may makeup kahit na sinadya niyang magsuot ng itim. Ang karangyaan nito ay hindi bagay sa malungkot na kapaligiran. Ang pinakanakapukaw ng pansin ay ang kanyang umbok na tiyan, na sinadya niyang hawakan ng may pag-iingat. Kasama niya si Attorney Reyes na may seryosong mukha, at sa likod nila ay dalawang matipunong bodyguard na nakasuit at shades. Isang eksenang katawa-tawa at puno ng banta. Ang kanilang pagdating ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa lahat. Ang bulungan ay sumabog. Naglakad si Isabel ng may karangyaan, diretso sa kabaong. Nilagpasan ako na parang hangin. Dumapa siya sa kabaong at humagulgol. Ang kanyang iyak ay malakas at puno ng drama. Mahal ko, bakit mo kami iniwan? Nangako ka na aalagaan mo kami habang buhay. Diyos ko, ang matapang na amoy ng kanyang pabango ay nanaig sa amoy ng insenso, na nagdulot sa akin ng pagduduwal. Ang eksena ng isang magandang buntis na umiiyak sa tabi ng kabaong ng isang lalaking may asawa ay nagpagulat sa lahat. Tumayo si Attorney Reyes sa tabi, umubo at sinenyasan ang lahat na tumahimik. Malakas niyang inanunsyo sa lahat ng naririto, ako po ang legal na kinatawan ng namayapa. Ngayon, nais kong ipaalam sa ngalan ni Leo ang isang mahalagang katotohanan. Si Miss Isabel po ang babaeng pinakamamahal ni Leo sa mga huling taon ng kanyang buhay. Hindi lang siya isang kaibigan, kundi siya rin ang nagdadala ng nag-iisang anak ni Leo. Ayon sa kanyang huling habilin, si Isabel at ang kanyang anak ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng kanyang ari-arian. Ang kanyang presensya rito ngayon ay ganap na lehitimo bilang kanyang fiancé at ina ng kanyang anak. Ang mga mapanuring tingin ay lumipat mula kay Isabel patungo sa akin. Tiningnan nila ako na parang isang talunan. Isang asawang hayagang tinalikuran sa sarili niyang burol. Itinaas ni Isabel ang kanyang mukha. Ang mga mata niyang puno ng luha ay tumingin sa akin nang may hamon at tagumpay na nakatago sa likod ng pekeng kalungkutan. Ate Elara, alam kong nasasaktan ka, pero sana maintindihan mo si Leo. Gusto lang niya ang pinakamabuti para sa kanyang anak. Hayaan mo na siyang magpahinga ng payapa. Nakatayo ako roon. Ang aking mga kamay ay magkahawak ng mahigpit. Ang kanilang kawalang hiyaan ay higit pa sa aking inaasahan. Hindi lang nila gustong kunin ang yaman, kundi pati na rin ang aking dignidad. Nais nilang yurakan ito sa harap ng lahat. Ngunit hindi ako dapat magpadala sa galit. Tiningnan ko si Isabel, si Attorney Reyes, at ang mga taong nakaturo sa akin. Ang nararamdaman ko ay hindi na sakit, kundi lubos na pandidiri. Habang umiiyak, hinahaplos niya ang kanyang tiyan. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit bawat salita ay maingat na pinili. Mahal ko, hindi pa man lang nakikita ng anak natin ang kanyang ama. Sino na ang magpoprotekta sa amin ngayon? Mahal ko, sumisipa ang anak mo. Naririnig mo ba? Ang salitang anak ay paulit-ulit niyang binanggit. Isang orasyon na tumatama sa pagnanais ng mga matatanda sa angkan na magkaroon ng apo. Nagsimulang magbulungan ang mga tiyahin at tiyuhin ni Leo. Ang kanilang tingin sa akin ay naging paninisi, hanggang sa galit. Kaya pala naghanap ng iba si Leo. Baog pala ang asawa niya. Oo nga, kerida siya. Pero nagdadalang tao naman siya ng lalaki. Yan ang biyaya sa ating angkan. Napakasama ni Elara. Patay na ang asawa. Pero ang mukha ay parang bato. Gusto pang solohin ang yaman. At walang ibigay sa pamangkin ko. Ang masasakit na salitang iyon ay malinaw na narinig ko. Si Aling Nida,
na kanina lang ay nalulungkot dahil sa pera. Ngayon ay nagliwanag ang mga mata. Nang marinig na may apo siyang lalaki, tinitigan niya ang tiyan ni Isabel. Ang kanyang ugali ay nagbago ng 180 degrees. Tumatakbo siyang lumapit kay Isabel. Sa halip na sigawan ang kerida, inalalayan niya ito. Totoo ba, iha? Lalaki ba ang dinadala mo? Tumango si Isabel. Opo. Nay. Sabik na po si Leo sa kanya. Pinangalanan na nga po niya siyang Alfonso. Nang marinig iyon, napaiyak si Aling Nida. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa tuwa. Diyos ko, napakalaking biyaya. Patay na si Leo pero nag-iwan siya ng lahi. Iha, huwag ka nang umiyak. Masama yan sa bata. Nandito si nanay, ang lola mo. Poprotektahan ko kayo. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang tingin ay puno ng galit, na para bang ako ang kaaway na humahadlang sa kanilang pagsasama. Nakita mo na, Elara? Kung hindi ka marunong manganak, hayaan mong iba ang gumawa. Huwag kang mainggit at sakta ng apo ko. Nakita ni Attorney Reyes na nagbago na ang ihip ng hangin at sinamantala ito. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng paratang. Mrs. Elara, nakikita mo na ba ang bunga ng iyong pagiging makasarili? Hindi ka lang isang bigong asawa, kundi isang malupit na tao. Noong kritikal si Leo, tumanggi kang iligtas siya. Ngayon, ginagamit mo ang mga legal na paraan para i-freeze ang yaman, para gutumin si Isabel at ang kanyang anak. Hahayaan mo bang isilang sa kahirapan ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang ito? Nasaan ang konsensya mo? Nakatayo akong mag-isa sa gitna ng mga batikos. Ang buong angkan, ang biyanan ko, at mga estranghero ay tinitingnan ako na parang isang demonyo. Binalot ako ng kalungkutan, malamig hanggang sa buto. Tiningnan ko si Aling Nida na maingat na inaalalayan si Isabel, ang mga kamag-anak na nagtatanong sa kerida. Napuno ng kapaitan ang aking puso. Lumalabas na ang 10 taon kong sakripisyo ay walang halaga kumpara sa isang buntis na tiyan. Lumalabas na ang tinatawag na pamilya at pagmamahal ay napakamura at walang kwenta pala. Malamig ang hangin mula sa pinto ngunit pinagpapawisan ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na matagal ng kinikimkim at malapit ng sumabog. Tiningnan ko si Isabel na nagpapanggap na biyuda, ang tiyan na kanyang inaalagaan, at ang biyenan kong masaya dahil sa balitang may apo. Akala nilang lahat ay talo na ako. Nasusuko ako sa ilalim ng presyur ng moralidad at pamilya. Ngunit nagkamali sila. Ang aking katahimikan ay hindi pagsuko, kundi ang katahimikan bago ang isang malaking bagyo. Dahan-dahan akong umakyat sa entablado kung saan nakalagay ang mikropono. Ang tunog ng aking takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lugar. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Naghihintay kung ano ang sasabihin ng masamang babaeng ito. Hindi ako agad nagsalita. Kinuha ko muna ang aking telepono. Ang aking kamay ay hindi na nanginginig. Bagkus ay matatag. Ikinonekta ko ito sa sound system ng bulwagan. Tumingin ako ng diretso kay Isabel. Ang aking boses ay kalmado ngunit may bigat. Miss Isabel, sobra-sobra ang iyong pag-iyak para sa asawa ko. Sinasabi mong mahal na mahal ka niya, na gusto niyang ibigay ang lahat sa iyo. Kung gayon, pakinggan mo kung ano talaga ang iniisip ng lalaking tinatawag mong asawa. Bago pa makasagot si Isabel, pinindot ko ang play sa audio recording na kinopya ko mula sa USB. Umalingaw-ngaw ang pamilyar na boses ni Leo sa buong bulwagan. Sinabi ko na kay attorney, Reyes na gawing airtight ang habilin. Lahat ng ari-arian ay dapat mapunta kay Isabel. Hindi dapat makakuha ng kahit isang sentimo si Elara. Ngayon, ilang taon na siyang nagsisilbi sa akin. Wala siyang alam. Pagkapanganak ni Isabel, hahanap ako ng dahilan para palayasin siya. Ang pera ko ay para sa anak ko, hindi para sa isang baog na babae. Natahimik ang lahat. Ang bulungan ay tumigil, napalitan ng lubos na pagkabigla. Nagpatuloy ang boses ni Leo. Ngayon ay kausap si attorney. Reyes, huwag kang mag-alala. May inilagay na akong probisyon. Kung hindi pipirma si Elara sa consent o gagawa ng gulo, siya ang magbabayad ng lahat ng utang. Hawak natin siya sa leeg. At ang pinakamasaklap sa lahat ay ang tawa ni Leo habang kausap si Isabel.
Baby, huwag kang mag-alala. Unti-unti ko nang inilalabas ang pera sa kumpanya. Yung mga pekeng kontrata, pinirmahan ko na. Ang pera ay mapupunta sa'yo. Walang makakaalam. Yung si Elara na nag-ipon ng bawat sentimo, kapag nalaman niyang wala siyang makukuha, sasabog yun sa galit. Itinigil ko ang recording. Ang katahimikan ay nakakabingi. Itinaas ko ang aking telepono, kasabay ng pag-flash ng mga larawan ni Leo at Isabel. Sa malaking screen sa likod ng kabaong, tumingin ako sa mga taong nakanganga sa gulat, lalo na sa mga kamag-anak na kanina lang ay minura ako. Mga tito, mga tita, narinig ninyo ba? Isang asawang ginamit ang pinaghirapan namin sa loob ng 10 taon para sa kerida niya. Nagplano para iwanan ang asawa na walang dala at may malaking utang. Sinasabi ninyong, dapat ko siyang iligtas? Para saan? Para ako ang tumira sa ilalim ng tulay habang sila ay nagpapakasaya sa yaman na pinaghirapan ko, nanigas si Isabel. Ang kanyang mukha ay namutla na parang patay. Nanginginig siya. Hindi nahawak ang kanyang tiyan. Naghahanap ng tulong kay Attorney Reyes. Ngunit si Attorney Reyes ay pinagpapawisan din, yumuko. Hindi makatingin sa mga ebidensyang inilabas ko. Bumaba ako sa entablado, lumapit kay Isabel. Sinasabi mong ang anak na yan ay bunga ng pag-ibig. Hindi, ito ay bunga ng kasakiman. Niyurakan ninyo ang moralidad para magsama. Kaya huwag kayong umasa ng awa mula kanino man. Muling nagsimula ang bulungan, ngunit ngayon, ang sisi ay nakaturo sa kanila. Hayop! Manloloko! Ahas! Kaya pala ayaw siyang iligtas ni Elara. Kung ako yan, sinampal ko pa. Si Aling Nida ay namutla. Tiningnan niya ang litrato ng kanyang anak, pagkatapos ay si Isabel, na may pagkalito. Ang kanyang pangarap na apo at kayamanan ay biglang gumuho. Akma siyang magsasalita para ipagtanggol ang anak niya, ngunit lumapit ako sa kanya. Bumulong ako. Nay, ipagtatanggol niyo pa ba siya? Yung passbook na may 5,000 pesos kada buwan mula kay Isabel, hawak ko ang kumpletong ebidensya. Gusto niyo bang i-flash ko rin sa screen para makita ng buong angkan, para makita kung gaano kasuklam-suklam ang isang biyanan na ipinagkanulo ang manugang para sa pera ng kerida. Nanlaki ang mga mata ni Aling Nida, nanginginig ang kanyang labi. Alam niyang hindi ako nagbibiro. Kung malalaman ng lahat na tumatanggap siya ng pera, mawawalan siya ng mukha. Ang peking dangal na iningatan niya buong buhay ay maglalaho. Ang takot ay nanaig. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, umarte na nahihilo at bumagsak sa upuan. Diyos ko! Nahihilo ako! Ang puso ko! Isang murang drama para takasan ang responsibilidad ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Tumingin ako sa magulong damdong. Pagkatapos ay sa staff ng funeral home. Sinabi ko ng malakas, malinaw na ang lahat. Ako ang legal na asawa ni Leo. Ako ang may karapatang magpasya rito. Ihandaan niyo na siya para sa cremation. Agad-agad, walang banda, walang seremonya. Nakita ni Isabel ang utos ko at sinubukang pigilan ako. Hindi mo yan maaaring gawin. Ama siya ng anak ko. Ngunit bago pa niya matapos, hinarangan na siya ng mga tiyahin. Anong karapatan? Isang babaeng sumira ng pamilya. May gana ka pang magsalita? Lumayas ka. Nakita ni Attorney Reyes na mainit na ang sitwasyon. Hinila niya si Isabel palabas. Iniwan ang mga sigawan at sumpaan. Itinulak ang kabaong. Sinundan ko ito, hindi umiiyak, hindi lumingon. Si Aling Nida ay nakahiga sa upuan, nakasilip habang dinadala ang kanyang anak para sa cremation, hindi makaimik. Tiningnan ko ang apoy sa loob ng krematorium. Pakiramdam ko'y sinusunog din ito ang 10 taon ng aking katangahan. Leo, umalis ka na. Dala ang iyong pagtataksil. At ako, nananatili ako para linisin ang gulong ito. At hindi ko hahayaan ang sinuman sa kanila na mamuhay ng payapa. Ang burol ay nagtapos sa kahihiyan para kina Isabel at Attorney Reyes. Ngunit alam kong hindi sila basta-basta susuko. Ang mga taong sakim, kapag naiipit, ay lalong nagiging mapanganib. Tulad ng inaasahan, 2 araw pagkatapos, isang bagong bagyo ang dumating, hindi sa totoong buhay,
kundi sa social media. Pagbukas ko ng telepono, bumaha ang mga notifikasyon. Facebook, text messages, lahat puno ng mga mura at sumpa. Pumasok ako sa isang sikat na chismis group. Ang bumungad sa akin ay isang post na may nakakagulat na pamagat. Pusong batong asawa. Tinanggal ang life support ng Mr. para makuha ang yaman. Buntis na kerida. Kinigipit. Kasama sa post ang mga pinagtagpi-tagping litrato mula sa burol ako na nakatayo ng malamig, si Isabel na umiiyak habang hawak ang tiyan. Ang nilalaman ay purong kasinungalingan. Inilarawan ako bilang isang masamang asawa, baog kaya't mainggitin, na hindi iniligtas ang asawa para solohin ang yaman. Si Isabel naman ay pinalabas na isang inosenteng biktima ng pag-ibig na ngayon ay ginigipit at walang pera para sa check-up. Sa comment section, libu-libong netizens ang bumabatikos sa akin. Hayop na babae, karma is real. Kawawa naman yung baby. Nag-hire pa sila ng troll army para atakihin ang personal account ko. Hinuhukay ang mga lumang litrato at iniinsulto ako. Sunod-sunod ang tawag mula sa mga hindi kilalang numero. Puro mura at banta. Kinaumagahan? Pagbukas ko ng pinto, may nagtapon ng pulang pintura sa gate. May kasamang patay na daga at isang sulat. Ingatan mo buhay mo. Nakatingin ako sa gulo. Nanginginig sa galit. Ngunit malinaw ang isip. Ito ang desperadong galaw nina Isabel at Attorney Reyes. Ginagamit nila ang public opinion para pilitin akong makipag-areglo. Nagbago na rin ang tingin ng mga kapitbahay. May mga naaawa, may mga nagbubulungan. Isinara ko ang pinto. Huminga ng malalim. Gusto kong sumigaw. Pero alam kong lalo lang akong mahuhulog sa kanilang bitag. Tinawagan ko si Teres. Nakita ko na. Elara, ang babastos nila. Huwag kang mag-alala. Pinapadocument ko na lahat ng paninirang puri. Magsasampa tayo ng kaso ng libel. Huwag kang kikilos. Manahimik ka lang muna. Tumango ako. Alam ko, hindi ako takot. Kung mas marumi silang maglaro, ibig sabihin, mas takot sila. Habang mainit ang issue sa social media, nakatanggap ako ng tawag. Hello? Si Benji po ito. Isang reporter mula sa Buhay at Batas. Sinusubaybayan ko po ang kaso ninyo at gusto ko po sanang kumuha ng exclusive interview para maipahayag ninyo ang inyong panig. Mukhang maganda ang alok, pero may naramdaman akong mali. Masyadong mabilis. Sinabi kong pag-iisipan ko. Ipinasa ko ang numero kay Teres para beripikahin. Makalipas ang 1 oras, tumawag si Teres. Buti na lang. At nag-isip ka. Elara, yang Benji na yan ay kilalang bayaran na reporter. Kasabwat yan ni Attorney Reyes. Bitag yan para malinlang ka. Natawa ako ng mapait. Hindi talaga sila titigil. Kung ganoon, lalaruin ko ang laro nila. Tinawagan ko si Benji at pumayag sa interview. Sa kondisyon na ako ang pipili ng lugar at maaari kong i-record ang buong pag-uusap. Pinili ko ang isang tahimik na coffee shop na may magandang CCTV at palihim na pinapunta si Teres sa kabilang mesa. Kinabukasan, dumating ako na nakasuot ng isang eleganteng business suit. Gusto kong ipakita na hindi ako isang kaawa-awang biktima. Nandoon na si Benji kasama ang isang cameraman. Nagulat siya sa aking itsura. Salamat sa pagdating. Miss Elara, umupo ako. Inilapag ang telepono kong naka-record mode. Walang anuman, Mr. Benji. Magsimula ka na. Sasagutin ko lahat. Basta huwag mong puputulin ang mga sasabihin ko. Ngumiti siya ng pilit at sinimula ng interview. Miss Elara, galit na galit po ang publiko sa inyong desisyon na huwag iligtas ang inyong asawa. Ano po ang masasabi ninyo? Ang tanong ay agad na mapanghusga. Tumingin ako sa kamera. Mr. Benji, tinatanong mo ako tungkol sa moralidad. Kung ang isang asawa ay ginamit ang lahat ng pinaghirapan ninyo para sa kerida at pagkatapos ay iiwan ka na baon sa utang, ano ang dapat gawin ng asawa? Ibenta ang sariling organ para iligtas siya at pagkatapos ay tumira sa kalye para panoorin silang maging masaya? Sinasabi mong ginawa ko ito para sa pera. Oo, para sa pera pero pera na pinaghirapan ko. Dugot pawis ko. Bakit ko ibibigay yan sa isang kerida? Inilabas ko ang mga bank statement
na nagpapakita ng mga money transfer kay Isabel at ipinakita sa kamera. Ito ang ebidensya. Habang nagtitipid ako, milyon-milyon ang ipinapadala niya kay Isabel para sa mga luxury bag. Sabihin mo sa akin, ako ba ang sakim o ipinaglalaban ko lang ang tama? Namutla si Benji. Nanginginig ang kamay. Sinubukan niyang magtanong ulit. Pero, paano ang bata? Wala siyang kasalanan. Ngumiti ako ng mapait. Walang kasalanan ang bata. Pero ang mga matatandang gumagamit sa kanya para sa kasakiman ay may kasalanan. Naniniwala ako sa batas. Hindi sa mga luha ng buwaya. Tinitigan ko siya. Mr. Benji, alam ko kung bakit mo ginagawa ito. Pero tandaan mo, ang panulat ay para sa katotohanan, hindi para sa kasamaan. Baka bukas, sa pamilya mo naman mangyari ito. Natigilan si Benji, pinatay ang kamera, at umalis na puno ng hiya. Matapos ang laban sa media, alam kong kailangan kong harapin ang susunod na hamon. Ang kumpanya. Ang technology company na itinayo namin ni Leo ay ngayon ay parang isang barkong walang kapitan. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Isabel na parang isang reyna, na may balak na angkinin ang lahat. Nagpatawag siya ng emergency meeting. Ayon kay David Jimenez, ang Vice President, pumasok si Isabel sa meeting room. Umupo sa upuan ni Leo at inanunsyo, "Ako na ang bagong mamumuno sa kumpanyang ito. Huwag kayong mag-alala. Mas magiging maganda ang trato ko sa inyo kaysa kay Leo." Walang pumalakpak. Isang manager ang nagtanong, "Paano po ang sahod namin?" Naka-freeze po ang account ng kumpanya. Nataranta si Isabel at tumingin kay Attorney Reyes. Sumagot si Attorney Reyes, "Inaayos na namin yan." Malakas ang pinansyal na kakayahan ni Miss Isabel. Isang accountant ang bumulong malakas? Kahit ang kotse niya, si Sir Leo ang bumili. Nagalit si Isabel at sumigaw, "Kung sino ang ayaw magtrabaho, mag-resign na. Akin ang kumpanyang ito, dahil sa kanyang kayabangan." Maraming key employees ang nag-resign. Tumawag si David. "Miss Elara, tulungan niyo po kami." Wawasakin niya ang kumpanya. Gusto niyang ilipat ang pera mula sa emergency fund papunta sa personal account niya. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Kailangan kong kumilos. Hindi bilang dating asawa, kundi bilang isang taong may legal na karapatan. Nakipagkita ako kay David. "David, huwag kang mag-alala. Hindi niya magagalaw ang pera." Ibinigay ko kay David ang USB. Ito ang ebidensya na si Isabel ay kasabwat ni Leo sa pagkuha ng pera mula sa kumpanya gamit ang mga pekeng kontrata. Sa loob ng 2 taon, hindi lang siya kerida, kundi isang magnanakaw. Nagalit si David. "Kaya pala bumabagsak ang kita natin. Sila pala ang dahilan." "David," sabi ko, "gamitin mo ang ebidensyang ito. Bilang pangalawang pinakamalaking shareholder, magpatawag ka ng emergency stockholders meeting. Kausapin mo ang ibang shareholders. Gamit ang shares na hawak ko na kasalukuyang pinag-aagawan pa sa korte, may sapat tayong boto para patalsikin siya." Sumang-ayon si David. "Tama ka. Ayon sa bylaws, ang sinumang shareholder na magdulot ng pinsala sa kumpanya ay maaaring tanggalan ng karapatan. Hindi siya karapat-dapat sa posisyon na yan." "Sige," sabi ko. "Padalhan mo sila ng imbitasyon. Hayaan mong isipin niyang isa itong pagpupulong para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Kung mas mataas ang lipad, mas masakit ang pagbagsak." Sa araw ng meeting, dumating si Isabel na mayabang pa rin. Umupo siya sa unahan at nagsalita. "Kung sino ang hindi sang-ayon sa akin, ibenta niyo na ang shares ninyo. Bibilhin ko lahat." Tumayo si David. "Miss Isabel, bago yan, tingnan mo muna ito." Inihagis niya sa mesa ang isang folder ng mga ebidensya. Kasabay nito, ipinakita sa projector ang mga peking kontrata at money transfers. "Ito ang patunay na nagnakaw ka sa kumpanya ng higit sa 10 milyong piso. Deklara ni David. "Ayon sa batas, tinatanggal ka namin sa iyong posisyon." Namutla si Isabel. Sinubukang magprotesta ni Attorney Reyes. Ngunit sumigaw na ang ibang shareholders. "Magnanakaw! Lumayas kayo!" Tinawag ang mga security guard at pinalabas sila.
Habang hinihila palabas, nadapa si Isabel. Ngunit wala nang naawa sa kanya. Ang kanyang peking korona ay nabasag na. Ang pagkawala ng kontrol sa kumpanya ay nangangahulugan ng pagkawala ng pinagkukunan ng pera ni Isabel. Alam kong hindi siya titigil, at ang sumunod na ginawa niya ay ang pinakawalang hiya. Isang gabi, tumawag ang isang babae. Nagpakilalang ina ni Isabel. Minura niya ako at binantaan. Kung hindi mo titigilan ang anak ko, pupuntahan ka namin dyan. Ingatan mo buhay mo. Ibinaba ko ang telepono. Ilang sandali pa, tumawag si David. Mez, Lara, mag-ingat po kayo. Binato nila ng pintura at patay na daga ang bahay ko. Nagsimula na silang manakot. Nag-hire ako ng mga security guard at nagpakabit ng mas maraming CCTV para sa huling alas ko. Bumalik ako sa isang lumang ospital sa probinsya. Doon na ospital si Leo 5 taon na ang nakalipas dahil sa isang aksidente sa trabaho. Nagkaroon siya ng pinsala sa maselang bahagi ng katawan. Kinausap ko ang doktor na gumamot sa kanya noon. Gusto ko po sanang kumuha ng kopya ng medical records niya. Habang hinihintay ito, naalala ko ang araw na sinabi ng doktor na si Leo ay naging baog dahil sa aksidente. Halos wala ng tsansang magkaanak. Gumuho ang mundo ni Leo. Para protektahan siya, ako ang umako ng sisi. Ako ang nagpanggap na baog para hindi siya mapahiya sa pamilya at mga kaibigan. Sa loob ng 5 taon, tiniis ko ang pangungutya ng biyenan ko para lang sa kanya. Ibinigay sa akin ng nurse ang lumang folder. Binuklat ko ito. Malinaw ang nakasulat. Permanent damage to vas deferens. Infertile. Napaiyak ako habang natatawa. Isinakripisyo ko ang aking dangal para sa kanya. Tapos ginamit niya ang dahilan na iyon para magtaksil. At si Isabel, ipinagkakalat na anak ni Leo ang dinadala niya. Kung alam lang ni Leo ang katotohanan. Ang anak na pinaglaanan niya ng lahat ng yaman ay isang malaking kasinungalingan pala. Si Isabel ay niloko siya. Ang medical record na ito ang magiging huling pako sa kanilang kabaong. Hawak ang ebidensyang ito, nagplano kami ni Teres. Magpapanggap akong talunan. Para maging kampante sila, ipinakalat ni Teres na gusto ko nang makipag-areglo, na ibibigay ko ang 30% ng yaman para sa bata. Agad silang kumagat. Tumawag si attorney. Reyes? Mayabang na sinabing. Mabuti naman at natauhan na siya. Pero kulang ang 30%. Gusto ni Isabel ng 70% at ang kumpanya. Dahil sa kanilang kasakiman, naging bulag sila. Naniwala silang tinanggap ko na ang bata, kaya hindi na sila nag-ingat. Habang sila'y nagbubunyi, tahimik kong inihanda ang lahat ng ebidensya, ang audio recording, ang passbook ng biyenan ko, ang ebidensya ng pagnanakaw, at ang pinakamahalaga sa lahat ang medical record ng pagiging baog ni Leo. Hinihintay ko na lang ang araw ng paglilitis. Sa gitna ng lahat ng ito, isang gabi, biglang dumating sa apartment ko ang biyanan kong si Aling Nida, basang-basa sa ulan at mukhang kaawa-awa. Lumuhod siya sa harap ko. Lara, anak, tulungan mo ako. Pinalayas ako ni Isabel. Sabi niya. Matanda na raw ako at madumi. Itinapon niya ang mga gamit ko. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Tiningnan ko siya, walang emosyon. Ito ang karma. Nang isipin ni Isabel na panalo na siya, hindi na niya kailangan ang matandang ito. Tumayo po kayo, Nay. Bakit po kayo pinalayas? Hindi ba't lola kayo ng anak niya? Hindi ba't kayo ang kumonsinti sa kanya? Niloko niya ako, Lara. Pakiusap, patirahin mo ako dito. Magsisilbi ako sa'yo. Ngumiti ako. Hindi po ito bahay ampunan. Pero kung gusto ninyong tulungan ko kayo, kailangan nyo rin akong tulungan. Maging testigo ka sa korte. Sabihin mo ang lahat ang tungkol sa pera. Kung gaano na sila katagal. At kung paano kanya sinulsulan na maging masama sa akin. Kung gagawin mo yan, bibigyan kita ng pera para makapagsimula ka ulit. Kung hindi, diyan ka sa labas matulog. Nag-isip siya. Ang takot at kasakiman ay muling nanaig. Pumayag siya. Sige, ilalantad ko ang bruhang yon. Nasa akin na ang lahat ebidensya, testigo.
Handa na ako para sa huling laban. Dumating ang araw ng paglilitis. Pumasok ako sa korte, kalmado at determinado. Sa kabilang panig, naroon si Isabel, nagpapanggap na isang kaawa-awang buntis, at si Attorney Reyes, na mayabang pa rin. Nagsimula ang paglilitis. Nagbigay si Attorney Reyes ng isang madamdaming talumpati tungkol sa tunay na pag-ibig at sa inosenteng bata. Perpekto ang pag-arte ni Isabel, umiiyak sa tamang pagkakataon. Pagkatapos niya, tumayo si Teres. Hindi niya pinansin ang drama. Your Honor. Iginigiit ng kabilang panig ang tungkol sa bata. Nagpresenta sila ng isang ultrasound result mula sa isang pribadong klinika. Ngunit, hawak ko po ang isang opisyal na sulat mula sa klinikang iyon na nagsasabing walang pasyenteng nagngangalang Isabel Cruz ang nagpa-check up sa petsang iyon. Ang pirma ng doktor ay peke. Nagkagulo ang korte. Namutla si Isabel at Attorney Reyes. Sinubukan ni Attorney Reyes na magdahilan, pero nagpatuloy si Teres. Bukod pa riyan, nakuha namin ang tunay na medical record ni Miss Isabel mula sa ibang ospital. Ayon dito, ang paglilihi ay nangyari noong 2 linggo ng Oktubre. Sa panahong iyon, si Mr. Leo ay nasa isang business trip sa Singapore. Mayroon kaming flight tickets at immigration records para patunayan ito. Kaya Miss Isabel, kanino ka nagpabuntis habang ang pinakamamahal mo ay nasa ibang bansa? Gumuho ang mundo ni Isabel. Ang mga tao ay nagsimulang tumawa at mangutya. Sinubukan pa rin ni Attorney Reyes na magdahilan. Ngunit alam kong oras na para sa huling dagok. Tumayo ako. Miss Isabel, naninindigan ka pa rin ba na anak ni Leo ang dinadala mo? Oo, sigaw niya. Naiinggit ka lang kasi baog ka. Ngumiti ako at inilabas ang medical record ni Leo. Your Honor, ito po ang medical record ng asawa ko. 5 taon na ang nakalipas. Malinaw na nakasaad dito na siya ay baog at hindi na maaaring magkaanak. Sumabog ang korte sa gulat. Si Isabel ay hinimatay. Si Attorney Reyes ay natigilan. Nabitawan ang kanyang mga papeles. Si Aling Nida ay napasigaw. Ang sikretong iningatan ko para protektahan ang asawa ko ang siya ngayong nagpalaya sa akin. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimulang magsisihan si Isabel at Attorney Reyes. Sumigaw si Isabel. Huwag kang magmalinis! Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. At gusto ninyong malaman kung kaninong anak ito? Sa kanya. Sa demonyong abogado na yan. Matagal na kaming may relasyon. Ginamit niya ako para makuha ang yaman ni Leo. Isa pa lang palang mas malaking sabuatan. Ang asawa kong hangal, naging isang tau-tauhan lang pala. Dahil sa mga bagong revelasyon, nagbago ang kaso mula sibil patungong kriminal. Nagbaba ng hatol ang hukom. Ang huling habilin ni Mr. Leo ay idinedeklarang walang bisa. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay hahatiin ayon sa batas. Dahil sa mga ebidensya ng panloloko at pamemeke, inililipat ang kasong ito sa pulisya para sa investigasyon. Sina Miss Isabel at Attorney Reyes ay aarestuhin ngayon din. Tunog ng posas ang pumuno sa silid. Umiiyak na kinaladkad si Isabel. Si Attorney Reyes ay tulala. Si Aling Nida ay nanginginig sa takot sa isang sulok. Tapos na ang lahat. Paglabas namin, hinawakan ni Aling Nida ang aking damit. Lara, patawarin mo ako. Isama mo ako. Kinuha ko ang isang passbook. Ito po ang para sa inyo. Ang legal na mana ninyo mula kay Leo. Sapat na yan. Para mabuhay kayo. Tapos na po ang lahat sa atin. Tumalikod ako at iniwan siyang umiiyak. 1 taon ang lumipas. Ipinagbili ko na ang lahat ng ari-arian. Nagbukas ako ng isang maliit na bookstore sa tabi ng dagat sa La Union. Dito, payapa ang buhay ko. Isang hapon, habang naglalakad sa dalampasigan, tinanggal ko ang aking wedding ring at itinapon ito sa dagat. Kasabay nito, ang lahat ng sakit at galit ay inanod na rin ng mga alon. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula sa isang bagong kaibigan, inaaya akong magkape. Ngumiti ako at nagreply. Okay. Huminga ako ng malalim. Naamoy ang alat ng hangin. Ngayon,
Nagsisimula pa lang ang tunay kong buhay.